Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Ngayong ito, i-upgrade natin ang speakers nitong Dinfast VF3. Kasi hindi maganda talaga yung stock speakers na ito. No? Sabi nga ng iba tunog lata siya. Okay, so yan yung gagawin natin sa video ito. So ano ba yung mga tools na gagamitin natin at anong speaker brand ang gagamitin natin? Alright guys, so ito yung mga tools na kailangan natin. Kailangan natin ng mga tape, no? Cloth, black tape, electrical tape, double-sided adhesive. Ito yung pang punch. Mamaya makita nyo kung saan ito gagamitin. Tapos ito yung speaker foam. Pwede natin ilagay yan sa speaker para hindi sabog yung sounds, no? Hindi kung saan pumupunta. Ito yung ilalagay rin natin sa speaker mamaya para hindi magdikit yung metal to plastic. So ito galing ito sa JBL Stadium ko. Pero meron din ganito dun sa speaker na binili natin. Meron tayong crimper, prior, roller para sa deadening natin. Yung mga butt connectors tayo. May star screw tayo para doon sa speaker natin na stock. Phillips, screwdrivers, cutter. Tapos ito yung specific na spacer para sa BF3. Lagay ko yung link nito sa ating description. Lahat to nandun. Speaker jacks para sa VF3 din. So, hindi tayo mag-splice kasi meron tayong adapter, no? Dun sa ating pag-install ng horn, hindi lang ako nakabili ng ganito, pero dapat bumili rin kayo ng ganito para walang splicing. Meron din nabibili na ganyan para sa horn. Meron tayong pang drill, speaker wires, sobrang dami yung nabili ko. Ito yung pang deadening natin at ito yung ating speaker, no? JBL GTO 609C. Okay, so paliwanag ko sa inyo ito. Makita ko sa inyo itong GTO, no? GTO 609C. Ayan. So, ito ay old model na guys, no? Pero brand new ito. Brand new ko na nabili ito sa Shopee. Old model siya. Di siya tulad nung JBL Stadium na nilagay natin dun sa Hyundai Custom na modern yun. Modelo yun. Pero ito ay old model. So, bihira na kayo makakabili ng ganitong speaker guys kasi old model nga siya. So ito yung mga accessories niya. Saan natin? Ito yung crossover niya. So kung papansinin nyo yung crossover niya, lumang design. Kailangan nyo pang i-screw yung mga speaker wire dito. So buksan natin. So ito yung sa woofer. Positive, negative ng woofer. Sa tweeter naman, positive and negative. Tapos ito yung speaker in, yung input natin. Okay? 3 decibels, 0 decibels. So ito yung crossover. Ito yung mga lalagyan ng tweeter. Iba't ibang klase ito. Pero ang gagamitin natin, itong gagamitin natin. Bali ganyan siya. So, yung tweeter, na-adjust. Na-adjust siya. Okay, so, yan yung ating gagamitin. Tweeter natin. Ito, maliit lang siya guys. Pero, ang ganda tumunog to, no? Kung hindi ako nagkakamali, itong GTO series ng JBL, ito yung dating top of the line na speakers ng JBL. Before na dumating yung Stadium. Okay. So, ito yung kanyang tweeter. Dalawa yan. Ito yung isa. Yun. So, ito yung ating speaker. Yung woofer natin. So, maganda siya. So, papakita ko sa inyo paano ito install, ano? Ito yung positive, negative. Alright? So, bakit GTO 609 ang pinili ko, which is an older model na. Kasi itong brand na ito, itong model na ito ay mataas ang sensitivity niya. Nasa 93 decibels. Ano ibig sabihin nun? 93 decibels ibig sabihin kahit stock power siya, na-produce niya yung na-enhance niya, na-amplify niya pa rin yung needs ng speaker natin. So ibig sabihin hindi niya kailangan ng amplifier. Kailangan lang niya
konting power lang. Pero sapat na yon para makapag-produce siya ng magandang sound. Yun ang reason kung bakit maraming gumagamit ng GTO 609C sa mga stock head units. No? Pero syempre, pwede rin naman natin itong lagyan ng amplifier kung gusto natin. Pero stock na head unit, pwede na yung power nun. No? Kasi, kung di ako nagkamali, 4 ohms to eh. 4 ohms or 3 ohms. Pag 4 ohms or 3 ohms, mas maganda yun. Talagang ini-squeeze niya yung power mula sa stock head unit. No? So, ito yung pinaka-the best kung hindi kayo mag-install ng amplifier. Okay? So, ito ang i-install natin, guys. So, ganito guys, gagawin natin. Tatanggalin natin itong plastic trim, side trim ng door. Tapos, tatanggalin natin yung A-pillar. So, dito natin ikakabit yung ating tweeter. Alright, so mag-drill tayo dyan. Marami na kasi ako nakita dyan naglagay. Kung ayaw natin mag-drill, pwede naman naka-osili siya. Medyo di nga lang maganda tignan yan. So, marami na ako nakita na talagang nagbuta sila dyan. Kasya naman siguro dito. Sukatin ko rin yan mamaya. Okay? So, pagtanggal nito ng side trim, meron tayong tornilyo dyan, tsaka dito. Tapos, baklas na. Ipapry lang natin palabas. Okay? So, gawin natin. Gawin natin po sa A-pillar. So guys, ito yung stock speaker niya. So makita nyo, napakaliit. No? So ito yung stock na input naman niya. So tatanggalin lang natin yan. Like this. Yan. Meron tayong jack dito. No? Meron tayong biniling speaker jack para dito. Para hindi tayo mag-splice. Pero tanggalin muna natin tong speaker. So kailangan nyo na star screw. No? Yan. So napakaliit niya talaga. 4 ohms, 20 watts lang. Kaya tunog lata siya. Alright. Tanggalin muna natin to guys. So ito siya guys. So hindi ko muna tinanggal ito. Pero pwede naman tanggalin yan. Palitan na lang natin ng deadening, no? So makita nyo sa loob, may mga deadening material naman na ikinabit. No? Pero hindi buo. Hindi siya buo. Ito dyan, no? Ayan. Kung gagawin natin, lagyan na lang natin, dagdagan na lang natin, ano? Para makatipid din tayo ng deadening. Okay?
Taasan natin guys. So, ilagay natin tong Twitter natin dito. May groove siya guys, no? Kung makita nyo, may groove siya dyan. So, iniikot lang yan. Play natin. Yan, papunta sa listener. Okay? Para malak yan, ito guys. So, may nut siya. Yun. Alright. Okay na ang ating Twitter. So, itong speaker wire natin, dadaanin natin dyan para sa Twitter. Tapos dudukutin ko dito sa ilalim ng dashboard. Okay, tapos padadaanin natin dito sa rubber grommet dito. Okay? Ang power natin positive, negative yung blue. Na. So kabit natin siya dito sa Twitter natin. Yung may stripe na black, yan yung negative ano. So sa blue siya. Itong solid copper natin dito sa red sa power. Alright. So, ito na yung ating Twitter. Sasalpak na lang natin yan mamaya. Guys, so itong crossover natin, dito ko siya ilalagay. Yan, ganyan. So, kanina binaba ko yung window, hindi naman tumatama. So, kailangan ma-secure ito dito. Lalagyan ko siya ngayon ng double-sided tape. May ano to, extra strength to eh. Tsaka, lalagyan ko rin siya ng tab dito. Cable tie dito. Para naka-ano siya. Ayan. Ayan. So, ikabit muna natin to. Ito yung sa Twitter natin. Red is yung positive, diba? Dito yan. Blue, negative. Twitter, positive. Okay, so nakabit na natin yung Twitter natin. Negative, positive. So, lagyan naman natin ngayon yung woofer tsaka yung input natin. So, yung input natin, ito yan. Ilagay ko na yung speaker jack natin. Nabibili kayo ng ganito sa online guys, no? So, mura lang naman yan. So, para hindi kayo mag-splice. Okay? So, tinandaan ko na yan. Ito yung negative. Ito yung positive. So, ito ang ilalagay natin sa input. Tapos yung woofer, yung sa speaker woofer natin. Okay? Lagyan natin siya ng black cloth para mukhang
stock. I mean, stock pa rin naman siya, pero presentable. So, ito yung para sa woofer natin. Extension na siya. Lagay na yun dito sa crossover na. Okay. Ito yung input from the stock head unit. Negative, positive. Ito yung sa woofer. Negative, positive. Yung sa tweeter. Negative, positive. Okay. Matigas yan. Ito yung ating woofer. Kabit natin. Negative. And positive. Lagyan natin siya nito, guys. Balikan natin to, guys. We are done. Alright, guys, so tapos na yung install yung sa driver side, pero hindi ko na ipapakita yung sa passenger side, guys, no? So pares lang din naman yan, pares lang naman ang procedure. Okay, so ganun lang mag-install ng inyong bagong speaker sa inyong VinFast VF3. So ayusin ko lang bago tayo mag-outro. Alright, guys, so dito ngayon tayo sa loob ng ating VinFast VF3. So inabot na ako ng gabi ng pag-update nito, pag-upgrade ng speakers, pero naging successful naman, guys, no? So yung ginawa nating procedure kagabi, okay naman yon, yun na mismo yon. Dito sa passenger side, pares lang din naman ng procedure, ano? So makita nyo dito sa Twitter natin, yan, ang ganda yung pagkakagawa natin, ano? Meron pa siyang sticker, yan, JBL. So, nakikita ninyo. So flash na flash siya dito sa ating A-pillar. Sa door naman, yan, so nakita ninyo, meron na rin siyang sticker na JBL. Okay? So, sound check tayo, pero syempre, hindi nyo ma-feel talaga yung difference, no? Malaki yung difference niya from the stock, no? Kasi GTO 609 yung ating in-install. So, play tayo ng isang no copyright music. Ganda niya, guys. Mas louder siya. Yung narinig nyo uminto-into, ano lang, wifi lang niya yun. So ang JBL, guys, kilala siya sa pagiging loud.
lively na tunog, ano. Yan. Kung audiophile kayo, mas maganda yung piliin niyo yung Harman Kardon, Alpine, mga ganun. May, ano yun, nakafocus yun sa clarity. No, clear din naman ito. Maganda rin naman yung voice tsaka yung treble niya. May konti siyang bass, pero mas maganda kung lalagyan ng under seat subwoofer, no? So yun yung siguro na magiging project natin sa susunod. Mag-ipon muna tayo, medyo mahal yun eh. Alright guys, no? So ganun lang mag-install ng mag-upgrade ng inyong speaker sa inyong VinFast VF3, no? Kung ayaw nyo na mag-drill dito sa A-pillar o kaya dito sa, kadalasan hindi ako nakikita dito na lang sila naglalagay ng tweeter. Kung ayaw nyo na mag-drill na ganyan, mga hassle na ganyan, ang bilhin ninyong speaker yung coaxial. Kaya yung may woofer na tapos may tweeter sa gitna. Yun, para hindi na masyadong complicated. Hindi na kailangan baklasin ito, hindi na kailangan maglagay ng mga magsuot ng wire dito papunta dito sa A-pillar. So, doon na lang gagalawin ninyo. Yung sa side door na lang. Okay, meron namang mabibili na gano'n tulad nung sa JBL Stadium natin. 62F, maganda na yon na speaker. Alright guys, so sana nagustuhan ninyo yung video na ito. Pakisuyo na mag-like kayo at mag-subscribe sa Noah's Garage. Maraming salamat sa uulitin.